Ang pagkakaroon ng mga tulay na sira at mapanganib ay hindi lamang nagdudulot ng pangamba sa kaligtasan ng mga taong gumagamit nito, kundi nagbabawas din ng epektibong transportasyon sa mga komunidad. Sa Pilipinas, mayroong ilang mga tulay na kinikilalang pinakadelikado sa buong bansa dahil sa kanilang lumang construction at kawalan ng sapat na pagpapanatili. Ang mga tulay na ito ay nagiging sanhi ng panganib sa buhay at kaligtasan ng mga mamamayan na maaaring magdulot ng malubhang disgrasya. Kaya't dito ay ating alamin ang pinaka-nakakatakot na tulay sa Pilipinas. Pero bago yan ay huwag kakalimutang mag-subscribe sa ating channel para laging updated ka sa ganitong klaseng video. Seven, Tigbao Hanging Bridge. Ang Bohol ay isa sa pinakamagandang lugar sa Pilipinas dahil sa magagandang atraksyon nito gaya ng Chocolate Hills. Dito rin matatagpuan ang isa sa mga pinaka-nakakatakot na tulay, ang Tigbao Hanging Bridge na tinatawag ding Queen Bridge dahil sa dalawang tulay na magkabilaan. May taas itong 25 metro mula sa ilog ng Lubok sa Bohol at ito ay ginawa upang mapadali ang paglalakbay ng mga residente. Ito ay isang nakakatakot na tulay lalo na sa unang tingin dahil sa walkway na sahig na kawayan na nagbibigay ng impresyon na napakalambot. Gayunpaman, ang tulay ay mapanlinlang lamang dahil ito ay gawa sa metal at ang layer ng kawayan ay dinagdag lamang upang bigyan ito ng nakakatakot na impresyon. Habang tumatawid ka, ito ay umuuga at magbibigay sa iyo ng takot na pakiramdam na parang lumulutang ka at mahuhulog. Sa kabilang banda, ito ay ligtas na tawiran at naging isang dinarayong atraksyon pa nga sa lugar. 6. Hanging Bridge, Bontoc. Ang paglalakbay mula sa Banawe hanggang sa Sagada ay magbibigay sa iyo ng nakakamanghang tanawing gaya ng rice terraces. Dito rin makikita ang Hanging Bridge sa Bontoc, isang second-class municipality na siya rin kabisera ng Mountain Province. Hindi ka pa nakakatawid, magdadalawang isip ka na kung tutuloy ka pa ba o hindi na. Sa itsura pa lang kasi ay tiyak na magpapanginig na sa iyo hanggang buto. Ang mga rehas naman nito ay mukhang maayos, ngunit ang walkway o sahig ay tila maliit at hindi komportable. Nakadagdag pa sa takot ang mga naglalakihang mga bato sa ibaba na maaaring maisip mo na lasog-lasog ang iyong katawan sakaling mahulog ka man dito. Kaya't kailangan mo ng dagdag na tapang upang maisakatuparan ang pagtawid sa tulay na ito. 5. Hanging Bridge, Benguet. Ang bayan ng Tuba ay isa sa pinakamatanda at orihinal na bayan ng Cordilleras. Ito ay tinaguri ang Gateway to Baguio. Ang lugar na ito ay sikat sa mga hot spring. Bukod dyan, matatagpuan din ang lumang hanging bridge sa Sitio Asin, barangay ng Alisan sa bayan ding ito, na ginagamit na sa panahon pa ng World War II, kaya't kapansin-pansin na ang kalumaan nito. Kung tatawid ka rito ay kailangan mong mag-ipon ng lakas ng loob upang malabanan mo ang panginginig sa takot. Mas mabuting kumapit ka pa ng mahigpit dahil madaling umugoy ang tulay habang tumatawid ka patungo sa kabilang dulo. Kung titingin ka sa ibaba ay maaring alam mo na ang kalalagyan mo. Ang tulay ay gawa sa mga bakal na kable at ang sahig o walkway ay gawa sa metal sheet na sa katagalan ay kinakalawang na at makikitang butas-butas pa ito. 4. Ambuklao Hanging Bridge. Ang Ambuklao Hanging Bridge ay isang pedestrian suspension bridge na matatagpuan sa Bocod, Benguet. Ang tulay ay makikita sa ibabaw ng isang bangin at nagbibigay ng magandang tanawin ng Ambuklao River at ng mga paligid na bundok. Kahit na ito ay tinuturing na isang sikat na atraksyon para sa mga turista, kilala rin ito bilang isang peligrosong destinasyon dahil sa lumang istruktura nito. Ang pagkakagawa ng tulay ay tila matibay naman at kayang tumanggap ng 10 tao ng sabay-sabay. Pero kung titingnan mo ang tulay ay hindi mo maiiwasang matakot dahil sa haba nito na 290 metro at sa kataasan nito. Dagdag pa ang umaagos na tubig na amoy sulfur sa ibaba ng tulay na mula sa Daklan Spring. Ito ay gawa sa mga kable na bakal. Ang sahig nito ay gawa sa welded steel rods at meron din itong wire mesh sa gilid na pinoprotektahan ng mga tumatawid upang hindi mahulog kapag umuugoy ang tulay. Sa itaas ay may makapal na bakal na nagdadala ng karga na nakakabit sa sahig sa ibaba. 3. Tibag Sabang Bridge. Ang
Ang Tibag Sabang Bridge na matatagpuan sa Barangay Zambali sa Baler, Aurora, na nagtatawid sa Tibag Sabang River na hango sa pangalan nito. Sa unang tingin mo pa lamang dito ay magdadalawang isip ka ng tumawid sa tulay na ito. Ito ay isang nakakatakot na tulay na may maliit na bakal na nagsisilbing pundasyon ng mga sahig na kahoy na magkakalayo ang pagitan, na sinusuportahan ng mga kalawanging bakal na hawakan. Ang ilang turista ay inilarawan itong pinakamahaba at nakakatakot na tulay na nakita nila. Ito ay nagdudulot ng pagkahilo sa ilan at napapaatras pagkatapos ng ilang hakbang pa lamang. Ito ay isang tulay na nakakatakot na kayang pumigil ng iyong paghinga sa nerbiyos kung hindi ka sanay. Gayunpaman, ito ay nagbibigay ng kakaibang karanasan at ng magandang tanawin ng Tibag Sabang River at ng paligid nito. 2. Likuan Baay Hanging Bridge. Ang nakakatakot na tulay na nagdurugtong sa dalawang bayan sa Abra, ang Lacob at Likuan Baay. Sa halip ng modernong disenyo, ang tulay ay binubuo ng simpleng mga kahoy na tablang maliliit na ikinabit sa pamamagitan ng kinakalawang na bakal. Kaya naman madaling masira ang tulay sa mga kalamidad dahilan upang mawala ang mga harang o tablang kahoy. Dahil sa ilang parteng kahoy na butas at kalawanging bakal na nagsisilbing pundasyon nito, ang pagtawid sa tulay ay nangangailangan ng pag-iingat at kahandaan upang maiwasan ang mga aksidente. Gayunpaman, ang matatapang na mga lokals na taga Likuan Baay ay patuloy pa ring tumatawid sa tulay bilang isang normal sa araw-araw na gawain. 1. Agas-Agas Bridge. Ang Agas-Agas Bridge ay isa sa pinakamahalagang infrastruktura sa rehiyon ng Eastern Visayas dahil ito ay nagdudulot ng mas mabilis na paglalakbay para sa mga tao at mga kargamento. Ito ay matatagpuan sa Sogod, Southern Leyte. Itinayo noong panahon ng Administrasyong Arroyo at may taas na 84 metro na ginawang opisyal na pinakamataas na tulay sa Pilipinas. Ito ay may habang 350 metro at nagkakahalaga lang naman ng 1 bilyon pesos na pondo mula sa JICA. Dahil sa kanyang taas, ang tulay na ito ay naging tanyag dahil sa magandang tanawin na masasaksihan mula sa itaas. Ngunit dahil na rin sa kanyang lokasyon na nasa mataas na lugar, ito ay hindi ligtas sa malakas na bagyo o lindol. Dagdag pa rito ang lugar na ito ay nasa isang lugar kung saan mayroong malakas na bugso ng hangin. Kaya't dapat laging maging handa ang mga taong dumaraan dito. Bilang mga mamamayan, mahalagang maging mapanuri sa mga tulay na ating ginagamit at dinaraanan, magbigay ng impormasyon sa mga kinaukulan kung mayroong nakikitang mga senyales ng pagkasira o kawalan ng kaligtasan sa mga tulay. Ikaw kaibigan, mayroon ka pa bang ibang alam na pinaka-nakakatakot na tulay sa Pilipinas? Paki-comment lamang po sa ibaba. Maraming salamat.